Siguro kung pinatasin niyo ako na ayos na ayos ang aking pakiramdam pagkatapos sa recording ko ng pagkakasakit. Pero pagkabi, yung mga tao na may kinalaman sa buhay ko, parang ako nabuhay sa aking pangalan kagabi. Yung dalawang nagbalaki sa aking asawa pati yung kanyang mga kapatid na matagal ko na mamaya pa ay parang biglang nagkaroon ng buhay. At ako'y parang bumalik ulit yung aking pagkakasakit. Ang sabi ko noon, hindi ako tatanggapin ko ng maluwag sa loob ang pagkamatay ng Pinoy. Dahil sa loob naman ang aking tatlong namin yung pagtigil sa hospital, sa nursing home ay kasama niya. Pero talagang hindi ko talaga kaya. Kaya naman sabi ng aking anak, si Piboy ay isang amang hindi mo kalilingan ng pagmumura o pag-usap ng ibang mataas na pagsasalita. Sa buong panahon namin pagsasama, hindi ko nakita na paano niya o napagalitan itong dalawa namin anak ng babae. Maaring sigarin minsan. Isang beses siyang kasi nagkataon nung naligo siya noon sa ilog sa may ibak, kinagrayo. Tanghalian na wala pa siya. Yun ang kauna-una at kahuli lang siya ay napalo ng kanyang sakal na nagkaroon ng lamat sa kanyang kita. Pero nakita ko nung gabi, mula tanghali hanggang gabi, ang Mr. Queen iiyak. Para bang nagsisisi siya na paano niya for the first and last time si Gary. Tapos nasilip ko nung gabi na ilapitan niya si Gary sa higa at sinabing patawarin siya sa pagkakapalo niya noon. Hindi niya gagawin yun kung hindi gumawa si Gary ng kasalanan. Si Gary naman ay hindi ko na rin yan ang pag-iyak kasi talaga namang kasalanan niya yun. At saka ang aking asawa ay talagang hanggang sa magkaroon ng anak at kanyang mga anak ay tudo pa rin ang kanyang suporta. Dahil nga sa ang lumakilaan sa amin ay si Gary. Pinupunan namin ng pagmamahal ang dalawa namin anak na babae pagka-araw ng Sabado at Linggo. Kasi si Gladys, mula 6 na taon hanggang 24 na taon, ang nagpalaki sa kanya ay ang nagpalaki sa kanyang ama. Na pinsang buo ng aking biyanang babae, yung mga Oliva sa Morong. At si Lilibet naman, natira sa kanila ng first year high school hanggang sa magkaroon na ng 2 anak. Si Gary lamang ang talagang nabuhay sa aming mag-asawa. Ang habang panahon, isa namin kasama sa buhay. Kaya talagang hindi malilimutan ng mga anak ko ang kanilang ama. Palibasa hindi nga niya naalagaan ang kanyang 2 anak na babae. Kanya naman yung pinunan sa kanyang mga apo. 8 ang kanyang naging apo. Lahat sila ay nakaranas ng pag-aalaga ng aking asawa. Yung aking panganay na apo ay magdadalawang taon na. At ang pinakabata kong apo sa Pilipinas ay 15 anyos. Lahat sila nakaranas alagaan ng aking asawa. Ito namang si LA na siya namin kasama rito. 1 buwan pa lamang siya ay inaalagaan na siya ng asawa ko. Siya ang nagpapaligo, nagpapadede sa aking gabi, siya ang nag-aalaga. Hanggang sa oras na ito na siya ay 3rd year high school na ay mister ko pa rin ang nag-alaga sa kanya. Kaya nga nang iwanan namin siya sa Pilipinas,
Pilipinas nung siya ay 9 years old. At pumunta siya rito sa Amerika nung siya ay 11 o 205. Hindi na sila umalis. Hindi na siya umalis. Kaya kaming mag-asawa ay gumawa ng paraan. Inadapt namin siya nung at na-approve ang adoption namin bilang anak na namin noong March 23, 2007. Kaya siguro nagtataka kayo at naging 4 ang aming anak. Dahil yung 2007, nasa birth certificate na ni LA kami ang kanyang magulang. Yan bilang asawa naman, ang mister ko nasa Pilipinas pa bago kami pumunta noong 2003. Dito, ang mister ko ay talagang mayroon siya sa health reasons. Kaya 50 years old nga lamang ay siya ay nag-retire. Dahil mayroon difference ang kanyang health. Kaya sa weak heart. Pero nung siya pumunta rito, he wants to be productive. At naisipan niyang pumasok bilang isang security guard. Napunta siya sa Santa Ana, San Pedro, Cerritos, Marina del Rey at Ilubay. Ako naman bilang pagsuporta, sinasamahan ko siya kahit sa alinmang kanyang papasukan. Sinasamahan ko siya. At namumuhay kami mag-asawa sa station na yung kanyang pinitigilan. Kaya lamang, noong pagkatapos siya magtrabaho ng 2 taon, 2006, nakaramdam siya sa kanyang katawan. Talagang ang aking mister ay really a fighter. Noong 2007, ang mister ko ay nagkaroon ng prostatectomy. Second stage ng prostate cancer. Siya ay inoperahan pero sinabi sa akin ng doktor na 50% lamang ang kanilang naibigay. Kumbaga hindi successful. Noong March 7, 2007. And tinanong ko kung paano mapaiigi ang aking mister. At sinabi sa akin na sa loob ng 2 taon, bibigyan siya ng injection dito sa likod. At mabuti naman kung March 2009, he is already cancer-free. In March 2009. After 2 years of Lupron therapy and every 3 months of getting the PSA level of my husband, he was cancer-free after 2 years. Then, we were about to go home to the Philippines last March 24, 2009. It was found out that he had to undergo quadruple heart bypass. 12 araw siya sa ospital at yun, pinagsimulan ang kanyang pagkakasakit. For 2 years, na hindi ko, kahit na nga mayroon magsasabi na bakit dinala ko sa nursing home. Ako naman for the last 2 years, from 9 o'clock to 8 o'clock, nasa nursing home ako at sa ospital. Monday to Sunday, I have to stay with him. Kasi pag hindi ako dumarating ng alas 9, pinatatawag na ako sa mga nurse ng nursing home o ng ospital at sabihin daw ay naiinip na si tatay. Kaya laron ako sa kanya sa loob ng mula ng March 2009 hanggang sa nang siya ay mamatay. Sa pagkakaroon niya ng quadruple bypass, nagsimula na siyang ma-hospital buwan-buwan because of congestive heart failure tsaka pneumonia. Pangkaraniwan na sa kanya yung pneumonia. Siguro, baka kulang-kulang na 15 times na siyang pneumonia. But still, he fought for it. Noong March 25 to 2010, akala ko noon ang mister ko ay talagang paalis na. Kasi siya ay nag-multiple heart
nag-multiple organ failure. Heart, lung, and kidney niya ay nag-failed na lahat.